Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Bloody Monday, November 3, 2025. Ayan, tapos na yung long weekends natin. Pero yung market natin hindi pa rin tapos. Hindi pa rin siya natapos sa kanyang pag-drop. At kanina, ang laki ng drop natin. More than 2%. Gap down ka agad yung yung pinaka-index natin. So ang dami sa mga tinamaan dito sa maalaga natin is syempre yung ating mga blue chip na stocks. So, nandito na tayo sa critical level 5,828.06. Nag-bounce siya ng konti sa closing ng market pero the whole trading natin minus 2% yung index. So, negative 1.71% and ang laki, 1.3 billion net foreign sell. Ayan. So, isa pa rin naman yung mga nababasa ko na dahilan bakit ganyan yung market natin. Walang appetite yung mga foreign investors dahil doon sa syempre doon sa flood control projects natin. Kahit na may sinasabi na may makukulong, wala pa rin naman, di ba? Wala pa rin naman. So, tignan na lang natin. Sentiment na ng market to eh. So, hindi sa fundamental ng mga individual stocks, kundi sa siyempre sa government, issue sa government natin yan. So anyway, very bad. Yung mga alaga natin, ang pupula. Okay, tapos pero sa global market, okay lang, normal lang eh. So US market, lumalaban siya, parang magbiberde yung opening mamaya. Tapos sa Europe, wala holiday yata sa Europe nakapula pa rin yung index nila pero sa Asian markets nag-bounce na. So ang kagaya natin na malakas yung drop, yung crypto kasi nasa below 110K na yata si Bitcoin. So may mga drop na naman na nakita tayo mga 4% average na drop ng cryptos natin. Okay? So, pinili ko na lang yung trending stocks natin kasi puro mining na naman yung nandito sa lista natin, di ba? Sila pa rin naman yung pinag-usapan natin last week. So, nag-random pick na lang tayo. So, isa sa mga movers natin, Himala, no? Nakita natin na gumalaw si Plus. Siguro sa fundamental, no? Okay, so Plus, nag-up siya ng 8.83%. Malakas yung sipan niya ngayon. Meron siyang 29.93 million net foreign buy. GGS, nagulat din ako, ba't nag-bear dito? 1.88% kasi may init si URC, di ba? May parang may inaano may inaano yata doon sa mga pabrika niya. So na parang nagtatapon siya ng mga chemicals sa allegedly sa saan ba yun? Sa bay ba yun? Ayan, so yun nabasa ko kanina, pero magket naman siya. Okay, si URC siguro hindi naman. Silipin na lang natin mamaya. Medyo maaga tong review ko na to. Wala pa nga yung summary ni Philippine Stock Exchange. So China Bank Corporation, silipin natin kasi below 10% na lang yata o 11% yung RSI nito. Negative 5.97%, so tinamaan pa rin siya. Pero meron na siyang 8.2 million net foreign buy. SMPH nag-drop ng negative 4.02%, 137.7 million net foreign sell. Kanina kaya yung malakas na net foreign sell ng market. Tapos si FNI, negative 11.81%, tinamaan na. Yung ating gold price, alam ko bumababa. So negative 4.86 million at foreign sell. And then lastly, si Birit, ayan, may nag-bounce 7.21% and then 190K net foreign sell. Ayan, panic selling na ba tayo? So, kasi yung level natin halos parehas na ng pandemic levels natin, di ba? Hindi naman nakasara yung mga businesses natin. Ayan. So, opportunity na lang doon sa mga bagong pasok sa market natin, ito yung mga best times, di ba? Kasi ito yung mga pinakamababa na price ng index natin. Hopefully, hindi naman na tayo umabot ng 4,000 levels ulit. Pwede mangyari yun kapag wala pa rin tayo net foreign buy na nakikita for the coming few days. Kaya ingat muna tayo sa trading sa market. Okay, so disclaimer pa rin sa mga bago sa channel po natin. As usual, yung ating review is for education purposes lamang po yan. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Due diligence lang po. So nakakainganyo yung galaw ng market natin pero sobrang hina naman ng markets natin. Tapos hindi pa natin matansya kung kailan yung bounce kasi wala nga foreign buying dito sa market po natin. Okay? So follow mo na lang po ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel as usual. Subscribe ka na lang po para updated ka sa mga reviews. Unfortunately, nasa bad times tayo ng market.
or kung gusto mo join ka dito sa trading community natin. Okay? So yung mga subscribe, check na lang po yung uploaded videos natin. Mga company reviews, nako si Maynilad pa naman, papasok ngayong, alam ko November 7, di ba? Si Maynilad. Profit or loss, mga sample trade sa market, basic indicators. So halos oversold na karamihan ng mga big caps. Fundamentals, yung mga risk management natin. So overdue na sa bounce. No? And then yung mga basic learning sa market naman. Tapos sa crypto, follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto ko to. May isa tayong review over the weekends. Si The Meta One. So wala pa naman date pero meron siyang upcoming na token. Si DMU token. Ayan. So yun na lang ginawa natin over the weekends. Tapos sa social media, follow mo na po ako dito sa ating Facebook account na Palabi Trader or dito sa Facebook page para updated ka sa mga posts natin. Putigipik, yung mga articles natin sa local market, Twitter, hindi pa to kompleto kasi wala pa yung summary ng market. So basahin ko na lang kung ano yung mga nakalagay dito na post natin for today's trading. So sana naman may magpasko na sa kulungan kasi ang dami ng balita na na kakasuhan pero wala pa rin naman, di ba? So very very confident na kulong tong mga to. Maraming papasko sa kulungan, sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon. Kailangan natin 'yan para bumalik yung yung tiwala, good sentiment ng foreigners sa Philippine markets natin. Okay? So double digit lending growth from east west sees 10 to 15% lending growth for 2025 and 2026. So ito yung pinaka-closing natin. So plus talaga yung una, no? 8.83% followed by Layo, no? Pero nung umaga si plus lang nakikita ko na na berde lahat na namula. GGS 1.88, LTG 1.23, Ali 0.5, ASN 0.43. Mala nang bounce na si Ali natin. Tapos sa losers natin, ayan, kasi naman natin si China Bank negative 5.97, GT Cap, laki din, minus 4.85, BDO, minus 4.27, SMPH, bumigay na rin, minus 4.07, Metrobank, minus 3.99, SCC, very bad yung earnings, minus 3.33, Converge, minus 3.13%. Okay? So, ito yung pero marami pa, marami pa yung mga blue chips natin na nalaglag. Okay? So, market went down today. The PSE index closed at 5.8, down 101 points. This November 3, it means most stocks went lower. Not a great start for the week. Tama nga naman. So, 5,828.06. Ayan, parang sanay na tayong araw-araw bumabagsak yung market natin. Universal Robina Corporation of the Gokong Way may face a maximum fine of 500,000 per day daw over the release of 225 metric tons of molasses wastewater into Bais Bay after its containment pan broke on October 26. Ayan. Okay. So, URC, check nyo lang. South Korea's Kospi jump. Okay, so sa Asia nag-jump. So tayo lang yung naiiwan na naman ng market. Semirara, 9-month 2025 earnings fall 37% to 9.9 billion on weak coal power market. Kaya mababa yung dividends. Share buyback si SM ongoing. Nung alas 12, ayan. So si si Plus at saka si Globe yung berde. Ayan. SCC pala pinakatinamaan kanina. Pero sa closing, si China Bank yung bumigay sa market natin. Kawawa naman yung mga alaga natin. Okay, so Felix, 9-month net income, down din siya ng 24%. SMPH, share buyback, wala magagawa yung share buyback. Hindi niya kaya yung dump ng mga foreigners. Philippines, 6, fix for world's worst performing stock market. Wala man silang magagawa diyan kasi kulang siguro ng no, mga promotion para sa mga stocks natin. So top decliners, SAC, Nikon at saka si Wilcon, around 11 to. BDO, China Bank, Megawide, JT Cap, SMC at saka si BPI natin. Daming laglag kanina. Oh. Ayan, tinamaan na si FNI kasi tumuloy siya ng negative 11.
Okay. So SCC yung pangalawa kanina. Gold prices retreated below 4,000 per ounce following China's decision to end its tax incentive for the metal. Okay. So yan, iniinda ng mga mining stocks natin. Alasis, Plus at saka si Globe pa rin. Ayan. So yan yung mga time na negative 2% yung index. Miners, okay, nag-fall. Nickel, OGP, APX, umabot sila ng mga 3%. 4% kanina sa services. Ayan din si ICT, si MAC, ayan, si Pure Gold. Kailangan hindi ito yung closing price natin. So ratings, okay. Ito siguro pinaka-negative na sentiment natin. So Philippine Stocks Index falls 2.23%. Ayan, at 9:37 a.m. So sa opening pa lang. Ratings downgrade due to corruption, SIM. Ayan. Yan po yung pinaka-reason bakit malakas yung drop yung market natin. So OPEC Plus, further hikes oil output. Property, nag-fall din kanina. Nakabawi lang si Ali pero sa SMPH, tinamaan. SCC, okay, baba yung earnings. Share buyback, MEG, SM, SMPH. Okay, Philippine Stocks Index capitulates 2.8%. So halos 8% pala yung ano. Grabe yung drop natin kanina. Hindi na ako tumingin kanina nung umaga. Sabi ko, nako, laglagan na naman to. Pagbukas pa lang 2% na yung index natin. So Felix Mining core net income rose to 344 million. Okay. Cebu has signed a dump lease agreement, CPG First Park. The first home brand of PG has allotted 8 billion to build 13,000 additional housing units. When corruption builds dynasties. Ayan, basahin na lang natin article. SMPH secured SEC approval to offer 17 billion retail bonds. Si AREITs to inject 20 billion in mall assets ever suspended for quasi reorganization. So AREIT holders watching the king injects 20 billion in new assets while BREIT implodes. BREIT implodes, DDMPR does nothing. Okay. So, wala bang good news? PXP Energy eyes investment in producing oil fields as Gallo contracts nears expiry. REITs ended the week on a mixed note. Ito yung last week. PXP, okay, widen loss. Ano yung, ito yung post natin. Ito yung inano po kanina. Post natin over the weekends. Okay? So, yun lang. Tignan natin kung meron ng summary si Philippine Stock Exchange. Wala pa. Bisa tinatamad din siya maglabas ng ano, ng summary kapag hindi rin maganda yung galaw ng markets natin. Okay, so very bad yung ating galawan. Patalastas na lang po. So yung gusto ng mga guides sa trading sa market, sali lang po kayo dito sa Patreon channel natin. Okay? So punta tayo dito sa pinaka main index. So hindi lang talagang breakdown na yung index natin. Kawawa naman yung mga alaga ulit natin. Bearish na bearish. Yung galawan, okay, sinakto pa niya dito sa support. So ito yung pinaka-last na support natin. After niyan, 4,000 plus na yung index natin. Ayan. So mas mababa pa siya, no? Umabot pa siya ng 5.7 pala kanina. Pero yung pandemic natin, ayan na ba? Hindi pa, mas mababa pa yung pandemic. Ito yung pinakamababa natin since 2022. Ayan. So sa presidente ni BBM, hindi rin natin maramdaman yung galaw ng market. 4,000 yung pinakamababa ng laglagan sa market natin. Okay. So bearish, ingat sa trade sa market. So hopefully malapit na rin yung technical bounce ng index kasi oversold na siya. Baka may ilang araw pa kailangan ma-shake out pa para bumalik yung mainggan yung foreigners na bumili sa market. Kailangan super downtrend yung itsura ng index natin. So nag-close tayo 5,828, negative 1.71% and 1.33 billion net foreign sales. So maraming tinamaan sa mga big caps. Ayan, sina Metrobank, ayan, ICT. Nakabawi si ICT, negative 0.19. Pero sina BDO, negative 4%, ACBPI, Jollibee 3%. So, daming drop sa mga big caps natin. Okay? So, sa winner, si Plus ang pinakauna sa merong volume.
So umabot siya ng, hindi natin makita yung candle niya, no? Pero umabot siya ng 8.83%. Okay? So may net foreign buy kasi. Tapos si B-rate, kaya nilagay natin. So nagbabounce na, 7.21, 80, 3.5. Sino kayo na naman sa mga penny stocks natin gagalaw? Si Lipanto, ayan, finally, nag-try mag-breakout. 3.43%, si 7-Eleven, may volume, 3%. At saka si GGS, 1.88%. Okay. So lumalaban si GGS natin. Ewan ko lang bukas ha. Kasi nag-drop si URC, may negative news. Okay, sa losers naman natin, may volume na lang. Pinakauna dito si FNI, nag-breakdown na. Okay, silipin natin yung chart niyan. Negative 11.81. Tapos meron pa bang iba? Nickel, mining stocks, minus 5.99. IMI, minus 5.7. Takbuhan na naman. CREC, minus 5.19. Si ABA, minus 5%. Tapos si Apollo, minus 4%. Sakit sa mata. SCP, minus 4%. Kinain din niya yung yung bounce. SMPH, minus 4%. Tapos Jollibee, minus 3%. 3%. Yung mga blue chips. Malalaki yung yung mga drop nila. Si Dito, nangyari kay Dito natin. Minus 2.44%. Okay. So, very bad. Very bad yung galawan ng market. So, silip tayo dito sa galawan sa global market nyo natin. So, based dito, parang berde mamaya si US. Tignan mo sila, government shutdown, pero berde pa rin. S&P Futures, 0.02. Dow Futures, negative 0.04, parang mix. Nasdaq Futures, 0.09. Okay, sa Europe, parang hindi nagbago. Baka holiday sa Europe. Tapos sa Asia markets, ayan, no? So lahat nag-bounce maliban sa Philippine market. Sa crypto, ito kapares natin, pa-drop. Ayan, 4%, 5%. Yung mga nakita natin na drop. So balik si Bitcoin sa 107K, Ethereum 3.7K, XRP 2.4, BNB 1,029, Sol 175, tapos si Dodge. So 0.70 na lang si Dodge. Oh. Bargain na bargain siya. 7.61%. Parang pa-downtrend yung yung galawan ng mga cryptos natin. Okay? So very quick review dito sa mga trending stocks natin. Okay, so unahin po natin si Plus. Finally, nag-bounce si Plus. So, sa very unexpected time, nagkaroon siya ng bounce. Iniisip ko, kasama lahat to sa, sa mga mag-breakdown sa mga stocks natin. Okay, so nagkaroon siya ng established support. Ewan ko lang bukas ha. Kasi yung buong market, hindi pa rin stable yan. So, nagkaroon siya ng support malapit dito sa 18.47. So, breakout candle kahit papano with regards sa MA9 natin. So nag-close siya ng 8.83%. Meron siyang 29, di ba? 29 billion net foreign buy. So nag-close siya 28.8. So remains to be seen kung totoong reversal candle yung nakikita natin kay Plus. Nakalusot na ba? Medyo lusot siya ng konti no, dito sa trading channel natin. So ang pinaka next na resistance, okay, hindi pa naman siguro sa 30 pero dito sa around 26.3 yung pinakamalapit na resistance level natin. So, good to see kung maka-break na tayo dyan sa 26 para balik ulit tayo dito sa 30 pesos. So, yung RSI natin slightly above ng RSI 50. Pero pinakabuong picture niya, syempre, nasa bear side pa rin siya ng market. So, tignan na lang natin bukas kung ito na yung inaantay natin na reversal sa alaga natin na si Plus. Ayan, na-shake out ka na ba dito? Kasi ilang araw din to na diretsyo na bumabagsak bago siya nagkaroon ng mga doji dito sa bandang baba. Ayan. So, remains to be seen kung naging takbuhan lang siya ng mga blue chip holders natin kasi halos lahat is papunta na nga sa oversold condition. Okay, so good sign para sa alaga natin na si Plus. Next, GGS. Ewan ko lang bukas kung mag-react siya negatively para kay URC. Tingnan natin ang nangyari kay URC kasi may siya eh. Ayan, so lumaban naman siya kanina. May net foreign buy pa. Okay, so watch out na lang kasi negative news yun, di ba? Kung halimbawa mabigyan siya ng fine doon sa
doon sa spillover, di ba? Sa kanyang mga molasses. Ayan. So, anyway, based sa chart, nagko-consolidate pa rin si GGS at hindi pa rin naman malinaw kung magkaroon siya ng breakout. Pero yung pinaka-direction niya is ascending triangle naman siya. So, lumalaban yung RSI levels natin kasi nasa bull side yung karamihan ng indicator. So, yung ating MACD, ano pa rin siya, parang okay, parang magre-reverse din siya pero parang hindi rin siya masyadong gumagalaw, di ba? So anyway, sideways yung current galawan niya. Hopefully bukas tingnan natin. Pero malakas malakas yung ano niya, 63 million net foreign sell eh. So 24.4 yung closing at lumaban siya ngayon 1.88%. Next, yung mga nalaglag, China Bank. Simula nung ano, 'di ba, napabalita na matatanggal sa blue chip tong si China Bank natin. Hindi na siya naka-recover, oh. So, antindi, antindi naman ang balita na 'yon. So, gaano kalaki na 'yung Ang laki na, oh. Halos 50% na 'yung drop niya. Tapos malakas pa 'yung ano niya. Parang falling knife pa 'yung ayun, oh. Malapit na rin siguro 'to, RSI 10, no. Para sa mga bounce, no, 'yung mga mahilig magantay ng bounce. Ang pinaka-next support natin, malapit na rin siya. Nandito sa 45.43. Ayan. Sabay-sabay siguro tumato sa mga big caps natin. Okay, so very bad. Yung current situation niya, 48.05 closing price, negative 5.97%, pero meron siyang 8.2 million net foreign buy. Kailang solid pa rin, no? Solid red candle pa rin yung galawan ni ano, China Bank natin. Next, SMPH, bumigay na rin. Hindi na kinaya yung pressure ng selling. Tingnan natin sa 5 minutes. Hindi rin siya ano no, hindi rin siya ano yung bigla binuhusan lang unti-unting bumagsak talaga yung ano, yung price. So very bad sign para kay SMPH natin kasi meron siyang konting breakdown kasi yung pandemic natin. Malalim pa yung pandemic natin, no? 20 pesos. Sige. Kung wala siyang bounce, i-retain natin yung ano, 20 pesos na pinaka main support level niya. Kailan malapit na rin siguro to. Kasi oversold na rin siya, no? 29.8 yung RSI level natin. Hopefully malapit na yung bounce sa mga ano, technical bounce sa mga stocks natin. So SM Prime nag-close ng 21.5. So may konting breakdown, so watch out na lang. Minus 4.02% and 137.7 million net foreign sell. Next, another drop. Meron pa ba negative news si ano? Si FNI? Parang yung anak naman niya yung ano, yung pinag-iinitan dati, di ba? Ayan, nag-breakdown na rin siya. Tingnan natin sa 5 minutes kung binuhusan to o meron din siyang ano, may konting buhos siya sa ano, pre-close na market natin eh. Hopefully makabalik siya. Pero not a good sign din technically, technical wise kasi nag-breakdown na rin siya dito sa support levels natin. So watch out na lang po. Ang pinaka next support is dito pa sa piso, si FNI natin. Tapos nasa bear side yung RSI and pababa din yung ano, direction ng MACD formation natin. Okay? So ito yung parang ito yung sinundan niya, no? Nagkaroon siya ng ano, descending triangle formation. Okay? So nag-close siya 1.12, laki nga lang, minus 11.81%. And then lastly, si Birito. May nag-bounce kahit pa paano. So, nagsawa din sila. Yan, nagkaroon din siya ng technical bounce. Tagal na rin kasi niya dito sa ano eh, ilalim, no? Simula October, no? Isang buwan din pala siya dito sa ilalim. Pero bearish pa rin yung ano, pinaka-overall picture. Lumalaban yung price action. So, remains to be seen kung kaya niya bumalik dito sa mga 1.3 levels natin. Siguro kung nakalimutan na yung ano, investigation doon sa pagpe-presyo niya ng kanyang mga properties, baka doon makita natin mag-breakout na siya dito sa 1.3. Okay? So na-close siya 1.19, up ng 7.21% and 190K net foreign sell. Okay, so maraming opportunity sa market kasi ang daming ang laglag na stocks. Kailang ang tanong nga lagi natin, kailan kaya magre-recover yung index natin. Lalo na ngayon, puro net foreign sell pa rin, no? Hindi pa rin tapos yung ano, paglabas ng foreigners dito sa market. Huwag naman sana umabot sa pandemic level kasi ano naman eh,
okay naman yung mga negosyo ng companies natin. Kumbaga, corruption sentiment yung uh, nagpapadrop ng ng index natin. Hopefully na shake out na yung mga dapat ma-shake out. So tingnan ulit natin bukas ang aga namang negative 2% ng index. So bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating channel po. Join ka sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.